Nabigla ang lahat, just in breaking news, grabe to, PBBM na shock, FPRRD nagsalita na. Ayan, syempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Balitang Pinoy TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Will not. It was a very traumatic experience because ewan ko kung nandoon kayo, but I was there right after. I could... Alam nyo, buti pa itong presidente na ito, nagka-trauma. Hindi niya nagustuhan ang sinapi ng Tacloban. Ayan no, feel ni Duterte. Kayo, meron ba kayong leader na ganyan, mga bangag vloggers? Narito ang Balitang Pinoy TV. Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Nagtitrending yung sinabi kagabi, no? Sa interview ni Duterte. I believe na si Duterte hindi naman pumunta doon sa Hong Kong, no? For some other reasons. At ito lamang po ay nagpapa-interview sa media. Ngunit I believe na local media yun, ha? Pero doon sinabi lahat ni former President Duterte. May binanggit pa nga siya patungkol kay Presidente Bongbong Marcos. Mainit na sinabihan ni Duterte itong si PBBM na magtrabaho ka, Mr. President. Magtrabaho ka, PBBM. Mainit yung sinasabi niya, ha? At mainit rin nating pag-uusapan itong sinabi ni Duterte na parang ang point ng kanyang sabi, binobola lang kayo ni VP Sara nung sinabi niyang tatakbo yung tatay at yung mga anak niya. Parang gano'n, ha? So mismo, ipapakita ko sa inyo ang video na to ni former President Duterte at ire-react natin, okay? I-analyze natin yung kanyang mga sinasabi at ibigay ko sa inyo ang ating opinion, okay? So kayo rin, libre rin kayong magbigay ng opinion dyan sa ating chat box, ha? Kasi demokrasya tayo, we have our own opinion, okay? So ngayon, itong grupo ng mga kalaban ni Duterte, alam naman natin kung sino, ang daming mga kalaban itong si Duterte dahil inggit na inggit sila dito. Natataranta na sila. Naglabasa na lahat ng iba't ibang klaseng kalaban niya, no? Ngayon, sinamantala na, eh. Pero dati nung eleksyon, wala gano'ng lumalabas. Siyempre, wala silang lakas ng loob, eh. Dahil nga, buo pa yung unity team nun. Parang nakikiramdam pa sila ng mga panahon na yun. Pero nung nagwatak na ang unity team at naghiwalay na ng landa si VP Sara at si PBBM, ayan na. Unti-unti na silang naglalabasan. 'Di ba? Nalalaman na ngayon kung sino ang kapanig ng mga Duterte at kung sino ang hindi at kung sino ang mga nagsisibaliktaran. Ngayon, natataranta dahil nga bigo sila na sinabi ni Duterte na wala na, laos na ako, hindi ako tatakbo. So nawindang na naman lahat. Kasi yung iba, kung hindi sinimula ni VP Sara yung anunsyo niya, hindi naman sila magre-reveal kung tatakbo, di ba? So ngayon, nakikita ni VP Sara. Kung sasabihin yung strategy yung ginawa ni VP Sara, ewan ko sa inyo. Hanggang ngayon, nagpalabas na ng statement sina Trillanes, yung mga Dilawan, pati itong mga sina Tambaluslos, sina PBBM, patungkol dyan. Ayan. So nalaman tuloy ang mga plano ninyo. So ang ibig sabihin nito, hindi tatakbo si FPRRD sa pagkasenador. Kumbaga, false alarm. Diba? Pero yung announcement ni VP Sarang yon, ang daming nagising doon. No? Doon nalaman kung sino-sino yung gustong kumalaban sa kanila. Diba? Kung sino-sino yung mga gustong tumakbo, kung sino-sino yung mga gustong tumapat. Diba? Parang si VP Sara, parang niyanig lang yung utak nila, eh. Kumbaga, masyado nyo kaming pinagtitripan lahat, ha? Masyado, ayaw nyo kaming tigilan, ha? Wiwindangin ko rin kayo lahat. Winiwindang nila yung mga Duterte, kaya winindang din ni BP Sara, eh. Si BP Sara, malaya na siyang nakakagawa ng mga ganyan. Wala na siya sa gabinete ng administrasyon. Kaya ito yung sinasabi ko, eh. Iba talaga mag-isip ang mga taong tahimik.
Diba? Ibang mag-isip yan. Kumbaga, pag kumagat ka sa pain, huli ka. Diba? Diyan kayo magtaka. Ha? Bakit ang mga Duterte ang pinagbabasihan nila sa laro ng politika? Sabi ng imagine ha, sabi ng mga bangag vloggers, itong mga dilawista vloggers at mga dilawista na mga supporters, itong supporter ni PBBM, sabi nila sinungaling raw si VP Sara dahil nilaglag raw ni Duterte. Yan ang mga pautot nila ngayon ha. Yan ang script nila ngayon. Ay talaga? Ganon sinasabi? Hindi nyo ba naisip na baka tactical lang yan? Diba? Hindi nyo ba naisip na baka inaaning-aning lang kayo? Diba? Kasi masyado kasing diba? Masyado yung inaano yung mga Duterte. Minsan naman, kalabitin naman kayo ni VP Sara para maganda. So, tapos iisipin, nilaglag ni FPRRD si VP Sara. No, hindi naman ganun yun siguro. Kumbaga, doon sa sinabi ni VP Sara, ang dami talagang sumakay kung tutuusin. Diba? Malay natin, diba? Kaya nga nauso yung salitang, it's a prank! Baka nga magulat tayo, bisang araw si VP Sara, sabihin niya, tatakbo yung 3, tatay ko, tsaka 2 kapatid ko. Tapos mamaya-maya, pag ayan na, it's a prank, diba? Para malaman lang kung sino talaga yung mga tao na talagang gusto talagang tumakbo. No? Kumbaga gusto silang sabayan, di ba? Hindi na raw dapat pagkakatiwalaan itong mga Duterte dahil paiba-iba yung mga sinasabi. Alam nyo, sa totoo lang, natatawa ako sa inyo. Natataranta na kayo, napapraning na kayo sa mga... Kasi, lagi kasi kayong nakabantay sa mga Duterte. Hindi nila kasi mahuli ang isip ni VP Sara. Hindi nila mahuli. Di ba? Ang hirap talaga hulihin yun Alam mo, tahimik ka lang, tapos bigla ka mag-a-announce ng gano'n, tatakbo yung tatay ko, mga kapatid ko, kanyan, sa Senado, tapos binasabihin pero hindi ako tatakbo. Diba? Siguro pagkakasabi ni FPRRD gano'n, si VP Sara, tawa ng tawa. O naaning kayo lahat, no? Diba? Bakit? Masama ba ngayon ng mag-prank? Diba? Kaya nga nauuso ngayon sa mga Facebook yung mga prank-prank na mga video, di ba? Di na-prank kayo ngayon. Pero tuwan-tuwa siguro yung iba niyan kung sinabi na, uy, si FPRRD hindi tatakbong senador. Aba, sabihin na iba niyan, medyo, tayo, patag-patag tayo ng konti. Baka mamaya doon sa hindi tatakbong presidente si VP Sara tsaka si Basti. Si Bastian tatakbo. Baka mamaya, it's a prank! Diba? Bigla kayo magulat, si VP Sara pala yung tumakbo. Nako, doon na kayo kabahan. Pero hindi pa rin natin alam kung ano ang mangyayari sa mga susunod na kabanata. Malay natin sa 2028, si Basti Duterte talaga yung tumakbo. Pero biglang mamaya, si VP Sara na, pag-aya na, malapit na. Tuloy, kayo, nadidihado na kayo. Ha? Pero so much with that, naaning na sila itong ating topic ngayon, help me po na i-like mo na at i-share ang ating video, itong ating live para si Don Mar TV. Kakalat ito sa taong bayan. Okay? So sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Go! Ayan. And also guys, paki-subscribe at paki-follow Facebook at YouTube kung hindi ka pa nakasubscribe. No? Don Para Mar lagi kayong TV updated sa mga balita na kagaya nito. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Go! Nakapalo, subscribe na lahat. So, simulan na natin itong sabay-sabay nating panoorin yung sinabi po ni former President Duterte at tayo po ay magre-react, no? So, guys, listen carefully, no? At laliman nyo po ang inyong isip while pakinggan natin mga dito tayo answers po ni former President Duterte patungkol po dito sa mga questions ng media. Okay? So, yan, Tatay Digong. Okay, so pasok. Have this audience with you, this session this afternoon. I'm ready to answer your questions. Ayan. Visiting Jamie, ano po ba ang pakiman natin sa church? Ano po ba, ano ibang mga activities pa natin natin? Actually, ma'am, may sadya talaga ako doon sa Maasin. It's my birthplace. Doon ako pinanganak. Marami akong relatives. One of
the things that we are presently discussing is yung politika doon, the dynamics. Puro pinsan ko yan sila, halos. So, pag-usapan natin, acting as a mediator para maganda sakbo ng Leyte, at least doon sa lugar nila. And nakapunta na lang ako dito. Ang sadya ko rin talaga, I timed it to visit them. Ito yung sinabi ni Tatay Digong. Ito yung sinabi niya. Imagine that one, pumunta dyan siya sa Tacloban para kumustahin ang mga taong tinulungan niya. Imagine ha, hindi na siya presidente, pero pinuntahan niya ang Tacloban dahil alam niya na grabe yung nangyaring bagyo ng Yolanda. Okay? Alam naman natin, ilang taon na yon, pero kinumusta pa rin ni Duterte. Ano na ang kalagayan nila, di ba? He is maganda yon kasi bihira lang yung ganun. 'Di ba? Yung iba nasa politika, 'di ba? Kung hanggang ngayon nasa politika, syempre kung magpapabango ka ng pangalan mo, pupunta-punta ka ron kasi kasuhin mo yon para they will never forget you. Pero si FPRRD, no, kahit wala na siya sa politika, hindi na siya presidente, 'di ba? Is yung mga tao talaga na nabiktima noon, kung alam niya na mabigat yung nangyaring trahedya noon, is talagang binabalikan niya eh. 'Di ba? Bihira lang sa mga presidente na yung mga ex-president na gumagawa ng ganun kasi ibang ex-president pagtapos na yung mga term nila, papasyal-pasyal na lang, 'di ba? Pa-relax na lang sa bahay, pakuya-kuyakoy, pa-around the world. Still monitoring kahit hindi na siya presidente. O kayo, yung mga tambaluslos vloggers, kaya ba yan ng amo nyo? Kaya ba yan ni PBBM? Minsan nga hindi ko narinig na pinisita ni PBBM yung Tacloban na yan eh. Puna lang siya ng puna. Pero ito, hindi na presidente, pumunta dyan sa Tacloban, kinumusta ang tao dyan kung ano na ang kalagayan nila. Ano na ang present situation ngayon. Ha? Sa ilang mga taong nagdaan. Tacloban, no? Pinasok niya talaga yung lugar ni Tambi talaga. Diba? Ang tapang talaga, makikita mo kay FPRRD, tapang pinapasok yung lugar ng diba? Lugar nung alam niyang yung enemy. Diba? Tapang. Pero sila, pumasok sila sa Davao, no? Matapang, pasukin nyo ngayon, baka mamaya magsama sila mga polis doon sa Davao. Imagine that one, ito yung tinatawag nating follow-up na monitoring. Yan ang presidenteng magaling. Kayo, ang nagawa ninyo? Kahit wala na serbisyo. Visit here because of the fiesta, but more importantly rather, is yung Yolanda na pinuntahan ko nung tragedy that happened there. Tinignan ko lang yung kung ano ang ang buhay nila. Ayun ang maganda ron. No? Yun ang maganda ron. Dating presidente. No? Pinakita niya na talagang gusto niyang malaman kung ano na ang pamumuhay ng mga tao ngayon sa Tacloban. Yung mga nabiktima ng bagyong Yolanda. Kinakamusta niya pa rin hanggang ngayon. Wala na siya, no? Wala na siya. Hindi na siya presidente, Hindi siya tatakbo ng kung ano-ano. Pero hindi pa rin siya nakakalimot doon sa mga taong natulungan niya noong mga panahon na yun. Sinasabi nga, wala daw na itulong ang mga Duterte o si FPRRD noong mga panahon na yun. Pero may mga taong nagpatunay na tumulong si FPRRD noong mga panahon na yun. Talagang ayaw lang nilang tanggapin na merong nagawa ang mga Duterte o ang Duterte, si FPRRD noong mga panahon ng kalamidad, diba? Lalong-lalo na nung panahon ng pandemya. Ayaw nilang tanggapin na may naitulong talaga sa FPRRD sa lahat ng mga tao. No? Iba talaga pag ikaw ay kinakain ng galit. Kaya dapat ang galit ay itaboy mo sa iyong katawan at isipan at sa iyong puso. At tanggapin, do you believe? Kinumusta ko lang. Wala akong Pumunta lang ako ng simbahan just to thank God for the journey here. Kandila ako, just like any Roman Catholic. Tapos kakain, paalis na rin ako ngayong hapon. So, isa na lang. Ano ba ang nakita mong sitwasyon nila, sir?
sa Eto, so tinatanong siya ngayon. Tinatanong siya ngayon ha, sir. Ano ba ang nakita mong sitwasyon ngayon dito sa Tacloban? Okay, pakinggan. Yung sitwasyon nila, sir, ng mga Yolanda na survivors. Well, I'm happy that we have at least there's a regrowth of the place, and although I was not able to talk to them intimately because kulang yung panahon. Ayan, si Merciful Alferez, ayan, nag-welcome to mayor na level. Ayan, kung gusto nyong magpa-member sa Donmar TV, pwede kayong magpa-member mayor level, governor level, meron dyan ha, senator level, meron yan. Maraming salamat, Merciful Alferez. Ayan, Evangeline Gonzalez, ayan, Hong Kong dollars na $8. Ayan, maraming salamat, Evangeline Gonzalez. Wow. Ayan, may nahihiya naman ako dito. Nagpapakulay. Oh, grabe, ang colorful ng July 1 natin. Ayan, palakpakan. Maraming salamat, Evangeline Gonzalez. Merciful Alferez, maraming salamat po. But to see the smiling faces, but you know, if there is one tragic event in my life, marami yan eh. Matayan ka, ano. May isa akong event na nagkaroon ako ng trauma. Yung Yolanda. In-emphasize ni Duterte dito ha na may trauma siya dito sa Yolanda. By the way guys ha, lahat ng mga sinasabi ni Duterte dito, kokomentaryuhan natin, gagawa natin ng opinion, okay? So sa gitna ng kanyang interview, dun, marami kasing type of questions yung ibinabato sa kanya ng mga reporters. So punta muna tayo dito kung ano yung dahilan bakit nandyan siya sa Tacloban. Ito yung mga follow-up questions. Mamaya, itatanong ng mga reporters yung tungkol po sa sinabi ni VP Sara. Mamaya abangan natin yan, okay? Continue. Will not. It was a very traumatic experience because ewan ko kung nandoon kayo, but I was there right after. I could... Alam nyo, buti pa itong presidente na ito, nagka-trauma. Hindi niya nagustuhan ang sinapi ng Tacloban. Ayan no, feel ni Duterte. Kayo, yun talaga eh, kung talagang ikaw talaga is meron ka talagang attachment sa iyong mga kababayan na talagang nasa isip mo ang pagtulong sa mga tao. Nasa isip mo talaga yon, nasa puso mo. Kung ano ang mangyari na trahedya sa kanila is maaapektuhan ka. 'Di ba? Ganun yung naramdaman ni FPRRD. Naapektuhan siya sa mga nangyayaring ganun, lalong-lalo na yung may mawala ng mahal sa buhay ng mga panahon na yun. 'Di ba? Naaapektuhan siya. Parang parang iniisip mo, failure ba ako ganto? Nag-fail ba ako, 'di ba? Parang ganun eh. No? Naaapektuhan ka sa mga nangyayari. Dahil yung mga taong bayan ay nasa puso mo. Gusto mong tumulong sa mga tao. Yun ang halaga ng pagboto nila sa iyo eh. 'Di ba? Kaya ka nila binoto. Sa oras ng pangangailangan nila is nandiyadyaan ka at lagi silang nasa puso't isip mo na matulungan sila sa oras ng kagipitan. So yung dumating yung bagyong Yolanda is marami talagang nabiktima diyan, yung mga kababayan natin sa Tacloban. No? Na talagang nagka-trauma si FPRRD doon dahil marami talagang naging biktima noong mga panahon na yon. Ang laking perwisyo ng bagyo na yun na ginawa. Ba kayong leader na ganyan, mga bangag vloggers? Yung presidente nyo, ganito ba? Grabe yung malasakit ng tao. Oh, tingnan nyo. Nakita ko yung mga tao na ayat to. Imagine ha, gaano sila ka iba ni PBBM. Siya, itong si former President Duterte, busy sa pag-monitor ng mga taga-Tacloban kung okay na ba yung kalagayan nila. Pero si PBBM, busy kung ano naman ang susunod na concert. Grabe. Navigate my way towards the regional office of the police to... Ayan, sabi ni Evangeline Gonzalez, 3D. Yan ang bago kasi ngayon eh, 3D. Duterte, full support, Marcos resign. Ayan. Maraming salamat, Evangeline Gonzalez. To talk to them. I was only mayor lang ako noon. Pero sinabi ko na sa kanila na yung tulong ko, maswerte yun because at that time, the new ambulances
kakadeliver lang sa syudad. Imagine natatandaan ko pa yon yung sinabi ni Duterte. Bagong deliver yung mga ambulansya sa Davao. At yung ambulansya sa Davao, hindi yun basta-basta ordinaryong ambulance. Mga high-level ambulance yung kanilang in-order sa Davao. Wow! Tuloy, lahat yun ipinadala ni Presidente Duterte. Mayor pa siya at that time, Mayor Duterte. Mayor pa siya pinadala doon, niya yung ambulansya niya doon sa Tacloban. Sa nangyari. Mayor pa siya noon, hindi pa siya presidente noon. 'Di ba? Mantakin mo, mayor. Ang layo, Davao, tapos Tacloban. Kumbaga kung sa iba, anong pakialam ko diyan? 'Di ba? Hindi naman nangyari sa Davao yan sa Tacloban. 'Di ba may mga ganon? Pero kahit mayor pa siya nung mga panahon na yun sa Davao, is talagang naapektuhan siya sa kung ano ang nangyari sa mga kababayan natin sa Tacloban. Yun ang magandang pag-iisip ng isang politiko. Yun yung magandang halimbawa niya na pinakita. 'Di ba? Na hindi mo na kailangan maging presidente, maging vice president, dahil kung talagang gusto mo tumulong sa kapwa mo, 'di ba? Kung gusto mo talagang tumulong at taos-puso talaga yung pagtulong mo, kahit na barangay chairman ka lang ng isang lugar, kung gusto mong tulungan yung mga taong naapektuhan ng mga panahon ng kalamidad, ay tutulong ka. 'Di ba? Yaring Yolanda victims, yung talagang center of yung mga victims doon. Di ba? Ang galing. Mayor pa siya doon. Si PBBM. Ikaw sabi mo walang nagawa ang administrasyon ni Pinoy at ni Duterte sa Yolanda. Ito, isasampal ko sa inyo ito. PBBM. Ikaw, nung time ng Yolanda, nasaan ka? Hindi ko man lang narinig na pumunta ka doon. Hindi ko lang alam I'm not so sure, pero wala talagang balita na nandun ka, yung mga anak mo nandun. May ebidensya. Si Basti Duterte, pumunta dyan sa Tacloban, may picture pa nga naghahakot ng mga patay. Diba? Tapos sasabihin nyo, walang nagawa ang mga Duterte at Pinoy? Mantakin si mo, ang layo ng Davao, mapupunta ka sa Tacloban. Diba? Kita mo yung ano nila sa mga tao, yung attachment nila, pinapakita nila sa mga kababayan nila. Yun yung mga politikong kailangan natin talaga. Yung handang maglingkod sa taong bayan. No, kahit wala ka sa posisyon na mga presidenteng ganyan, kahit na ganun lang ang posisyon mo, is handa kang tumulong basta sa oras ng kagipitan. Duterte, ayan, isampal yan sa buka. Even ang ambulance sa Davao, pinahiram. Doon sa Yolanda. Diba? Dahil wala na talaga. Yung Tacloban, hindi na. The local government is not functioning already kasi lahat sila biktima. Police, mga doctors, hospitals, lahat, biktima na lahat. Oy, Jiroy, ngayon ka lang nagpakita. Good morning everyone to all watching of FW of Dubai. Ayan. Good morning, Sir Don Mark. So, nung nangyari yun, we were all ears was listening to what was happening here. I said, sabi ni Merciful Alferez, si PBBM nagtago sa palda ng asawa niya noong time ng bagyong Yolanda. Palabiro ka, Merciful Alferez, because I was born here. Yung parang umbilical cord ko konektado dito. May roots ako sa latex. Ganyan yung may malasakit. Totoong nasaktan dahil sa sinapit ng mga Pilipino. Kaya ako. Petra Gatusang, good morning, Sir Don Mar. Good morning sa iyo, Ma'am Petra. Kinargahan ko lahat ng 5 trucks. Ito yung ambulansya ko. Then pag kinabukasan, nag-chopper ako. And it was when I landed na papunta ako doon sa regional command. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Balitang Pinoy TV at syempre natunghayan natin ang boses na yun na nagbula kay Sir Don Mar TV. Ayan, mga katunay, ayan, yung yung sa simula pa lang kanina is nalaman na natin na it's a prank lang yung para sa sinabi ni BP Sara. At ito nga syempre nagkaroon ng trauma sa FPRRD dyan sa Tacloban. No? Dahil sa nangyari nung bagyo. Naapektuhan talaga siya. Ayan, kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.